Pag-usapan natin tungkol sa nangyari sa asawa, anak ni Mike Defensor, ha? Itong nangyari sa pamilya Defensor, mga kabunyog. Ah, alam naman natin ang nangyari dito. Ano ito? Yung asawa at anak ni Mike Defensor ay kinasuhan. Kinasuhan ng NBI, mga kabunyog. Ang kaso ng NBI ay isinampa sa Pasig City Prosecutor's Office. O yan, Kaya ito mga kabunyog? Medyo ito, mabigat itong kaso na to. Bakit mabigat itong kaso na to? Non-bailable itong kaso na to eh. Mga kabunyog, non-bailable ito. Kaya sa totoo lang, medyo kapag natuloy itong kaso na ito, makukulong. Makukulong ang asawa at anak ni Mike Defensor. Kaya hindi ito simple. Hindi ito simple kasi human trafficking ito eh. Human trafficking. Lalo na kung lumabas nito, qualified human trafficking. O di, alam nyo, ang kaso ni Kibuloy, ang kaso ni Harry Roque, human trafficking yan. Di ba ang kaso ni Roque, human trafficking? Ang kaso ni Kibuloy, human trafficking din. Itong kaso sa asawa at anak ni Mike Defensor, human trafficking din ito. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, medyo na ito ngayon, ang tanong sa atin, matibay ba ang kasong human trafficking dito sa asawa at anak ni Mike Defensor? At saka bakit nakasuhan? Bakit nakasuhan? Siguro naman napanood nyo na yung mga balita tungkol dito. Pero ipaliwanag ko na lang, bakit nakasuhan ng human trafficking yung asawa at anak ni Mike Defensor at matibay ba ang kasong ito? Mga kabunyog, mga kababayan, ang human trafficking kasi, alam nyo kasi sa ngayon kasi sa atin, ang human trafficking, yung paggamit mo sa tao na parang ginagawa mo na siyang alipin. Actually, ang human trafficking ay modern day slavery eh. Modern day slavery. Pang-aalipin ng tao yan. Mga kabunyog. Halimbawa, si Kibuloy, ano ang human trafficking doon? Nire-recruit mo sa relihiyon mo, sa sekta ng relihiyon mo, yung Jesus is Lord. Di ba? Hindi pala Jesus is Lord. KOJC, Kingdom of Jesus Christ. Yan yung sekta ng relihiyon ni Kibuloy. Nagre-recruit ng mga miyembro. Lalo na yung mga bata, kababaihan, pinagmamalimos. Nagmamalimos yung mga bata. May dinadala pa sa abroad. Hanggang sa abroad, pinamamalimos. Tapos yung mga bata, mga minor, ginagawang parang sex slave. Pinapaliguan si Kibuloy, sila ang nagpapalit ng damit ni Kibuloy hanggang umaabot sa punto. Ginagamit sa sexual ni Kibuloy. Anong tawag doon? Human trafficking. Human trafficking. Ano naman ang kay Harry Roque na human trafficking? Di ba, yung mga tao na dinadala doon sa compound ng Pogo, may mga dayuhan, may galing sa iba-ibang bansa, China, Indonesia, may Cambodia, Vietnamese. Pagkatapos, pagdating doon sa mga compound ng Pogo, sa Bamban Tarlac, saka doon sa Porac, Pampanga, para na sila doon mga alipin, nakakulong. Totoo, mayroon na silang pagkain doon, may tulugan, pero para silang alipin na nagtatrabaho doon, parang mga Tapos kapag hindi ka sumunod, mayroon daw mga tinutorture, may torture room doon. Mayroon pa nga daw pinatay. So anong ibig sabihin nun? Yung mga compound ng Pogo ay na siya, para na siyang mga alipin ang tao. Kaya ang doon, human trafficking din. Yun naman ang kaso kay Roque, saka kay Cassandra Leong, 'di ba? Human trafficking din 'yun. Ito naman, prostitution naman 'to. Yung mga kababaihan,
pinapalabas na parang may tawag doon, parang pinapalabas na lang, ah, parang hindi naman sasabihin na prostitutes yung mga yon. Pero ang lumalabas yung mga kababaihan doon, ah, ginagamit sa prostitution. Doon sa na yon, yung Chicago Bar ang pangalan. Ay yung Chicago Bar daw na yon, nakakonect doon sa kabilang hotel, yung Blue Hotel. Ay yung Blue Hotel, pag-aari nila Mike Defensor. Yung asawa ni Mike Defensor, yung Julie Defensor, at yung anak niya ay mga officers ng korporasyon na may-ari ng nasabing hotel. Yan yung kanilang mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang kaso nila dito, human trafficking din, pero prostitution. Si Kibuloy, prostitution, human trafficking, pero paggamit ng mga miyembro ng sekta ng relihiyon para manglimos. Tapos yung sa sex, 'di ba? Yun yung kay Kibuloy. Doon naman kay Roque, paggamit ng mga tao na parang mga alipin, dayuhan man, Pilipino, na pinagtatrabaho doon sa Pugo. Di na rin naman yan. Mga human trafficking na naman yan. Pagkatapos ito naman, prostitution. Ay ngayon, bakit nai-involve yung asawa ni Mike Defensor? Kasi yung korporasyon na may-ari ng building, ang korporasyon na may-ari ng building, ang president ay yung asawa ni Mike Defensor. Officer din ng nasabing kumpanya na may-ari ng nasabing building, yung anak ni Mike Defensor. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, yan yung dito. So, ang ginawa ng NBI, ni-raid ng NBI, yung establishment, si Atty. Melvin Matibag, itong bagong NBI director. At may nahuli sila na sa mga kwarto na mga nagsisex, nag-i-engage sa sex. Mayroon pang mga drugs. Kaya ito, na-complicate pa kasi may violation na rin ng dangerous drugs. So yan mga kabunyog, mga kababayan, yan ang nangyari dito. Kaya yan naging human trafficking. Kasi maraming nagtatanong, attorney, bakit naman naging human trafficking? Na kasi ngayon ang human trafficking, Trafficking in Persons Act yan. Kumbaga, ang human trafficking ay makabagong human slavery. Kaya magtataka kayo, bakit ang mga kaso ni Kibuloy human trafficking, ang kaso ni Roque human trafficking, ito na naman ngayon human trafficking. Iba-ibang mode lang. Iba-ibang mode ng pang-aalipin ng tao. Pero yung kay Kibuloy, pang-aalipin gamit ang relihiyon. Doon naman sa kay Roque, yung Pugo naman, yung mga nakatira doon sa compound, parang alipin na ang trato Tinutorture, may mga pinatay nga daw Kaya anyway, mga kabunyog, ngayon, ang depensa dito ni Mike Defensor, napanood ko yung interview sa kanya, sila lang naman daw ang may-ari nung building. Nagre-renta lang daw sa kanila yung KTV bar na yun. At saka hindi rin lang naman daw sila ang may-ari nung building na yon. Investor lang sila doon. Marami daw na mga investors doon, hindi lang naman sila. Yan yung depensa ni Mike Defensor. Yan mga kabunyog. Problema kasi dito, inquest ito mga kabunyog. Inquest. Inquest. Ito, ipaliwanag ko ito. Ano ang pagkakaiba ng inquest sa normal na proseso ng mga kaso? Technically, hindi na ito dadaan sa preliminary investigation. Wala na ditong hindi na ito dadaan sa preliminary investigation. Bakit? Ano ba ang purpose ng preliminary investigation? Ang purpose ng preliminary investigation, to determine probable cause. Diba? Sa ngayon, hindi na probable cause lang. Reasonable certainty of conviction saka prima facie evidence. Yan yung purpose ng preliminary investigation. Kaya lang, dumadaan lang sa preliminary investigation kapag hindi naaktuhan. Ito kasi caught in the act ito Caught in the act, di ba, ni-raid nila Atty. Matibag. Pagka-raid nila, may naaresto sila doon. May mga naaresto sila doon na mga tao.
mayroong mga nasa isang kwarto nga nagda-drugs. May mga drugs sa table. Yung mga babae, inaresto nila. Tapos mayroong may lalaki, may babae doon sa isang kwarto. Kaya ano yun, mga caught in the act. Ngayon, dahil caught in the act, hindi na ito dadaan sa preliminary investigation. Dadaan ito sa inquest. Nakuha niyo mga kabunyog, inquest na ito. Ang ibig sabihin ng inquest, pag sinabi ng prosecutor, walang na-violate. Kumbaga kakatigan ng prosecutor yung may prima facie evidence at mayroong reasonable certainty of conviction kasi nga caught in the act huli sa akto huli sa akto. Ngayon dahil mga huli sa akto, hindi na ito dadaan sa preliminary investigation. Diretso kulong na ito Diretso kulong na. Kaya lang, pwede silang mag-avail ng preliminary investigation. Mayroong ganong rights. Pwede silang mag-avail ng preliminary investigation, pero nakakulong muna sila. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog